Tea and Papi. Welcome back to my channel. Hello! Welcome back to my channel. And yes, good morning! For today's video ay i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga breakfast na kinakain namin dito sa Pakistan. Breakfast na ito na ipapakita ko sa inyo is one of the common breakfast na kinakain namin dito sa city. Siguro sa doon sa mga nasa village, hindi ko ng ganito klase ng breakfast. Pero dito sa city, yung mga nakatira sa city na katulad namin, dito sa Karachi, very common ito kasi so medyo may pagka-modern na yung mga tao dito. So, itong breakfast na ito ay common sa mga commoners. At ewan ko lang sa mayayaman talaga, yung sobrang yaman. Part din siguro ito ng kanilang breakfast kasi nga part talaga ito ng breakfast dito sa Pakistan. Para sa atin ay para lang siyang pandesal. Yung pandesal is part ng ating breakfast. Dito naman sa kanila, yung papa ay part ng kanilang breakfast. Una, syempre, gagawa tayo ng tea. At gagamit ako ng mineral water kasi dito ayaw ng mga bata, marumi daw yung water galing sa faucet. Hindi siya malinis. So, ang ginagamit namin is itong galing sa mineral water. Dahil nakapag-breakfast na yung aking mga anak dahil may pasok sila. Dito sa Pakistan, hindi common yung tea bag, pero mayroon din, pero mas ginagamit nila or mas gusto nila yung tea na ganito. Pero mas masarap nga naman siya in fairness. So, ipakukuluan natin yan. Talagay natin siya ng tea. Okay. Kumukulo na yung ating tea. So, lalagyan natin siya ng milk. Pero nasa sa iyo kung gusto mong lagyan o hindi. At depende rin sa iyo kung gaano karami. Yung iba, hindi na sila naglalagay ng water. Pure milk lang sila. Pero ako kasi ayaw ko ng pure water kasi yung milk na ginagamit namin ito, fresh milk siya. Yung alam mo yung sobrang matapang yung lasa ng gatas. So gusto ko half water, half ay milk. Strong tea or yan, mas marami yung tea niya. Tapos hayaan natin siya ikumulo ulit, siguro mga 2 to 3 minutes. Naglalagay ng asukal. Ako ayaw ko ng may asukal. So, tama na yan sa akin, may tea at saka milk. Pero, minsan, depende sa mood ko. Minsan, gusto ko yung may tea lang. Kaya nga lang, ang ipapakita ko sa inyong breakfast is papa. So, hindi siya masarap or walang lasa kung walang gatas yung ating tea. So, kailangan yung tea natin ay with milk. Ayan. So, ayan. Kumulo na ang ating tea. Sumulo na siya. Patayin na natin. Tapos ay ating salain. Okay. Okay. Yan. Salain natin. Kasi nga ginagamit nila is yung powder. Okay, hindi yung nasa tibag. Okay, yung nasa tibag, yung diptan. Masarap siya, pero sa tingin ko mas masarap ito at saka mas strong kasi mas depende, matatansya mo o may estimate mo kung gaano karami yung gusto mo, kung gaano ka-strong yung gusto mo. So, ayan. Luto na ready na ang ating tea. Okay, this is my breakfast for today. As I said, mayroon kaming kinds of papas. Alright? Ito yung mga toasted bread. At doon nga rin sa atin, medyo kapag sinabi nating toasted bread, pero nag-aalangan tayo. Kasi sabi nga ng ating mga matatanda o ng ating mga nanay at mga lolo at lola, kadalasan yung mga toasted bread na nabibili natin sa market is yung mga old bread na nire-recycle lang. Dito po sa Pakistan, hindi. Talagang ginagawa po talaga nila kasi part ng kanilang breakfast yan. At ang isang klase pa ito. Ito talaga yung parang may kamukha sa atin, di ba? Yung nabibili talaga sa palengke na naka-plastic na. Ito, toasted bread. Ang maganda nga lang dito ang pagkakaiba, mas malutong siya at saka parang talagang hindi mo siya masasabing old bread. Sigurado ako hindi ito old bread kasi nga part ng breakfast nila. So talagang ginagawa nila yan as katulad ng regular breads. At ito pa yung isang klase. Okay, yan. Bilog. Yan. Ito yung round shape. Yan. Parang bun siya. Bun yan. Bun shape. Okay, yan, bun shape. Tapos ay hinati lang nila, tapos yan, ginawa nilang toasted or toasted bread. Ito mas gusto ko kasi hindi siya masyadong matamis. Hindi masyadong matamis, pero mayroon namang lasa. Kaya mas gusto ko siya. Hindi katulad kasi nitong mga maliliit, ito, at saka ito. Medyo matamis para sa akin kasi hindi ako mahilig sa matamis, kaya siguro hindi ko siya masyadong gusto. Yun nga ang aming breakfast. A very common breakfast dito na talaga namang instant breakfast. Kung gusto mo ng mabilisang breakfast, yun ang solusyon sa ating mabilisang breakfast at hindi mo na kailangan ng mga spread kasi nga matamis na siya. Sausaw mo na siya sa tea or coffee. Kung gusto mo ng coffee, then it's up to you. Or kaya tea. Kaya lang dito kasi sa Pakistan, mas common sa kanila yung tea. Hindi sila masyadong mahilig sa kape. Hindi katulad nating mga Pilipino, we love coffee. Coffee is life. Para sa atin ay para lang siyang pandesal. Yung pandesal is part ng ating breakfast. Dito naman sa
sa kanila, yung papa ay part ng kanilang breakfast. Ayan, mas madali nga lang siya at mas matipid siyang kainin. So, bakit ko sinabing instant and very easy breakfast? Ang breakfast na ito, ang papa at ang tea. Kasi nga, hindi mo na kailangan mag-spread. Pero ang iba, yung mga in-laws ko, gumagamit sila ng spread or palaman sa tinapay. Pero ako kasi, matamis na nga siya, lalagyan mo pa siya ng another matamis. Siguro pwede kung yung mga peanut butter o kaya mayonnaise na hindi siya matamis, pwede nating ilagyan ng palaman. Pero para sa akin, hindi na rin naman talaga kailangan. So ito, ganyan lang kasimple. Siyempre, isasawsaw sasawsaw lang natin siya, di ba? Sasawsaw natin. Ito madali pating matunaw eh. Pero hindi siya ganun ka soft, medyo crunchy siya. Ayun yung isa. Let's eat this other one. And the round one, okay? So, ito yung isa na very common, okay? Toasted bread. Ganon din yung ginagawa ko. Sinasawsaw ko lang siya din sa tea. Okay? Use tea. Yan. Hindi na tayo masyadong magpapart sa ganitong breakfast kasi nga, hindi naman kailangan sobrang arte mo para kumain ito, di ba? Ganyan lang kasimple yung buhay namin dito. So, ito yung yung pangalawa. Tamis. Hindi ko siya masyadong gusto. Kasi matamis. Ito yung bilog. Mas gusto ko tong bilog na to. Kaya gusto ko to. Kasi nga hindi nga talaga siya matamis. Yan. Siguro pwede ito mga lagyan natin ng peanut butter at saka yung ibang klase ng cheese whiz. Wala naman dito sa Pakistan cheese whiz. Walang mga cheese dito, hindi katulad sa atin. Ang daming klase ng palaman. Dito kadalasan jam. Jam yung very common na palaman dito sa kanila. Marami din naman mga chocolate, pero hindi katulad sa atin, talagang sobrang dami. Sa mayonnaise pa lang, iba't ibang klaseng flavor na. Ay dito, ayun, yung jam nila, yung jam, marami din flavor, pero ayoko kasi matamis, sobrang talagang tamis as in. Syempre yun, di ba? Binatamis na fruits. So, siya masyadong gusto, tapos dahil papalaman mo sa matamis na. So, mas mabuti pang ganyan. Pero depende sa atin, depende sa gusto mo. Pero ito yung mga common breakfast dito sa Pakistan, or lalo na siguro yung mga nasa city. Kasi I doubt dun sa mga nasa villages, I think wala silang, hindi sila familiar sa ganitong klase ng breakfast. Kung mayroon man, minsan-minsan lang. Siguro doon talaga, yung talagang traditional na breakfast, which is chapati, parata, yun yung mga talagang Pero dito sa amin, dito sa mga city, yung mga taong nakatira sa city, yan, medyo iba ng kanilang klase ng breakfast. Nagiging modern na rin. At ito nga, ito ang isa sa mga common breakfast nila dito sa city. Pwede mo pa siyang i-stock. You can keep it for long kasi nga hindi siya agad masisira. Yeah, basta ilagay mo lang siya sa mga jar or sa mga lalagyan na mayroong katulad dito, di ba? Kumbaga talagang siya, airtight boxes. So kahit 2 weeks or months, hindi siya lalambot o masisira. So ayan guys, ito lang yung gusto kong i-share sa inyo for today's video. So stay tuned for my next video about sa aming breakfast. Ipapakita ko po sa inyo na isa-isa lamang, okay? Para mas maikli at hindi tayo masyadong maboard sa ating video. So, marami namang klase ng breakfast, pero sa tingin ko mas marami sa Pilipinas. Pero yan, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga breakfast namin dito, okay? Thank you for watching. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day. And give me your comments down below. Share your thoughts as well. Kung ano yung masasabi nyo sa kind of lifestyle namin dito sa Pakistan. And see you on my next video. Bye. Have a great day.